Hello, welcome po again sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral natin dito sa Book of Ruth. Chapter 1 tayo at the last time ay na-cover natin yung unang segment sa yung verse 1 to verse 5 niya. Kita natin yung setting na it's about this family ni Elimelech na nagpunta sa Moab. At yun na nga, kita natin yung development ng story nung nakapunta sila sa Moab ay namatay yung padre de pamilya si Elimelech, and then nakapag-asawa si Malon and Chilion, at later on sila din ay namatay even according sa verse 4 and 5, ano po, after 10 years nilang nag-stay sa Moab. By the way, salamat po sa panunood, and most especially dun sa mga nag-share ng videong ito. I believe you know that uh, meron pong or maraming mga tao na pwede pong makapanood at makapag-gain ng mga biblical guidance through this study na ating ginagawa. At with that, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. And may we continue doing this even throughout ng serye ng Book of Ruth. Dahil ito nga ay something that we can bless the body of Christ, na kung saan ang pag-aaral ay walang doctrine, as much as possible na naglilin tayo to any particular denomination's stand, kundi pawang pagdidig lang ng salita ng Panginoon, and serve it to the people, especially sa kanyang mga anak. Yes? Sige po. And again, gusto ko pong ibalikan natin ng konti yung verses 1 to 5. As I've mentioned, yung pong itong setting na ito nangyari during the time of the judges. At ang isang bagay na hindi ko na nabanggit, na even ang Book of Judges ay binanggit niya twice or three times na during that time ang kalagayan ng mga tao sa Israel during the period ng mga judges ay everyone did what was right in their own eyes. Sa Tagalog pa, ang mga tao ay they just nagde-decide sila, they pursue some direction ng kanilang mga buhay na according sa kanila tama. Pero hindi yung dahil yun ang sinasabi ng Torah or ang habilin ng Panginoon sa kanila. Kaya kinorelate po natin yun sa panahon natin ngayon. Na it doesn't matter kung churchgoer ka, kung lingkod ka, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay pastor, kung sino ka man. Wala po kasing title sa harapan ng Panginoon eh. Ang tinitingnan niya yung sino yung sumusunod sa kanyang mga kautusan. At makikita naman natin ay napipino po tayo, hindi po ba? If hindi lang yung alam natin by head, kundi ina-apply natin sa buhay, makita mo talagang pipino yung tao, maalis yung kanyang roughness, yung marami niyang mga pananalita o marami niyang mga character na hindi po kaaya-aya sa Panginoon. At hindi rin hindi rin serving sa kanyang kapwa. Ayun, kikita mo na meaning ay willing ang tao na hindi lang niya malaman ang salita ng Panginoon, kundi ito praying na ito ay may apply din niya sa kanyang buhay. Therefore, lalabas tayo dun sa sakop ng book of time of the judges, na this time hindi po tayo basta-basta nagme-make ng desisyon, kundi tayo ay we ask for God's guidance and consent. Ayun. Kaya yun po yung timing nitong kwentong ito. Kaya makita natin ang family immediately nagpunta sila sa Moab, meron lang silang na-encounter na problema. Yung nga, yung famine sa Bethlehem.
Dahil nga itong mga characters na mga tao, itong pamilya na ating sinusundan ay galing sila sa Bethlehem. Now, before po natin tingnan yung susunod na segment, which is only 2 verses, verse 6 and verse 7, dahil yun mismo, yung 2 verses na yun ay segment na po yun eh. Tingnan natin kung ano po yung pwede nating ma-gain na life lessons. Ano po. Pero before we go sa verse 6, like I said, si Elimelech na siya ang decision maker for the family, the moment na may famine, immediately they went. Ano po, they went. Parang meron ng meron na siyang idea kung saan niya hanapan, or tama po ba sa Tagalog 'yon? Where can he find solution dun sa kanilang kalagayan. Kaya yung tuon pansin niya ay nandun na sa somewhere else, hindi sa Bethlehem. Hindi titingala, magpe-pray kay Yahweh, and then for Yahweh to guide them paano nila ma-solve yung kanilang mga solusyon. Kundi ang kanyang pansin ay somewhere else, hindi natin alam kung eksaktong Moab or basta labas ng Israel ang kanyang tuon pansin. At the only way na masolve ang kanyang solusyon ay yun na. Kaya talagang lumabas sila. And then the story tells us na nakarating sila sa Moab. So tingnan po natin konting correlation nun sa buhay natin. Hindi po ba sometimes meron tayong may encounter na kalagayan, problema, or circumstances, excuse me, na ang immediately dahil sa ano man yung nag-i-influence sa atin, mga napapanood natin, naririnig natin, immediately yun po yung solusyon na na kumbaga na establish sa kaisipan natin, no? Talagang ipupursu natin yan, hindi po ba? Kaya yun din po isang life lesson na pwede nating i-consider. Kaya ganun kaimportante yung sinasabi ng scripture na pray without ceasing. Meaning, ang pangkalahatan sa buhay natin, dapat po ay meron tayong communication sa ating Amang Diyos, even ang ating Panginoong Yahweh. Di po ba? Alright. Kaya kung ano man po yung ating, kasi lahat naman po tayo may pinagdadaanan, isn't it? So, ano man po yung ating pinagdadaanan, wag po immediately ay kung ano na lang yung unang pumasok sa isip natin, that's the way we will solve the problem. Kundi yung i-practice natin na regular, consistent ang ating praying time, prayer time, at ganun din po ang ating pagbabasa ng kanyang salita, or most ano din yung fellowship, parang mga naririnig mong kwento or naririnig mong ideas or even mga messages sa sa church na pinupuntahan ninyo, that will help you to reconsider yung mga minsan, this is the only way I can solve this problem, parang ganon. Okay, sige po. Ngayon tingnan natin yung like I said, yung verse 6 and verse 7 ng chapter 1 ng Book of Ruth. Alright, again, welcome everyone po. Now, ito pong segment na ito, at least for this part lang, nung pong ginamit namin, or we studied ang Book of Ruth sa maraming mga seminars nating ginawa, one particular segment na hindi ko po makakalimutan, itong segment na ating pong bibigyan ng panahon this time. Itong verse 6 and 7, and yet, ang textbook, will I say, yung version na ginamit namin sa or digging up yung mga truths dito sa book na ito ay New International Version. Alam ko po, hindi o merong mga denominations na they stayed away sa NIV altogether. Pero yung gamit po namin ay yung old na NIV. Hindi po yung revision na makikita mo maraming mga important elements, important details ng original scripture ay inalis sa pinaka latest na version ng NIV.
Hindi. Ito po ay kumbaga galing dun sa lumang NIV. Kaya if I may, dito sa verse 6 and 7, I will I will read po sa NIV. Ano po? Ito po yung sinasabi niya. Let me see. Uh, Sabi po niya sa verse 6, again, when Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law, sabi po niya, prepared to return home from there. With her two daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Yun po yung verse 6 and verse 7. If I if I may use yung software na dinownload ko, I will write din po somewhere dito sa ating screen itong aking binasa. But anyways, eto na, dahil si Naomi and her daughters-in-law, sila na lang. Dahil namatay nga si Elimelech sa verse 3, sa verse 5, namatay naman si Mahalon and Chilion or Chilion. Now, ang natitirang characters or personalities sa ating kwento, si Naomi, si Ruth, at saka si Orpah. Now, sabi dito, kasi wala pang much participation sina Orpah and Ruth. Ang main character dito si Naomi. Sabi niya, when she heard that the Lord had come to the aid of his people, sa Bethlehem or sa Judah, ngayon ay may desire siyang makabalik. Kaya ang ginawa, she left the place and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Ano po kaya yung mga significance nun sa panahon natin? Ano po? Number one, alam po natin kung ang ating kinakatayuan, kung ating mga buhay ay hindi po according sa kalooban ng Panginoon. Ang Panginoon hindi po siya non-stop na it's either speaking to us, rebuking us, or inviting us back sa kalooban niya. Remember, ang ano po nito, ang setting nito ay si Naomi na taga Bethlehem na isang Israelita, ano po, sa lahi ni Judah. Dahil Bethlehem, Judah ang pinanggalingan nila, meaning yun ang land territory na na grant sa mga Judahites. Now, Judahite siya, pero nandito siya sa foreign land, sa Moab. Ito yun ang picture ng tayong mga mananampalataya. Tayo ay sinet ng Panginoon ang buhay natin. From the day we were born until the day we will die, na He makes sure na we will be well provided, lalo na alam niya na darating yung araw na tayo makakilala sa kanyang bugtong na anak, ng ating Panginoong Jesus, even Yeshua. So meaning, tayo ay well provided na. Settled na yung ating mga pangangailangan. And yet, one day, meron tayong may encounter na problema or situations na all of a sudden, yung tuon pansin natin at saka yung solution na ating na compose, chine-chase, pinupursu ay outside sa will ng ating Panginoon. And yet, perhaps, tayo or some of us ay nandun sa pagka napalayo na pariwara. The Lord will never stop inviting us back again sa kanyang kalooban. Meaning yung buhay na simple lang ang mga simpleng bagay na meron ka, simpleng buhay na meron ka, and yet yung fellowship mo, yung service mo sa Panginoon ay nandoon. So that means yun ang kalooban niya sa ating buhay dahil this life is just sa buhay na ito, we will all just passing by. Sabi nga, we will just pass by. Kaya yun ang isang bagay dito na when Naomi heard, sabi po niya, that the Lord had come to the aid of His people by providing food, sabi, she and her daughters-in-law,
prepared to return home. And after preparing, she left the place and then set out on the road that would take them back to the land of Judah. Ano po yun, yung tatlong steps na ito, dito ako na-amaze how NIV was able to put this together. Now, ang sa atin, let's picture isang mananampalataya na nandoon, hindi siya nabubuhay sa kalooban ng Panginoon. Yet kung ano man yung kanyang pinagkakaabalahan, kung ano man yung nag-o-occupy sa kanyang time and effort. Alam natin, wala naman pong, wala naman pong peace. Kasi the Lord keeps on, anak, kailan ka babalik? Kailan mo i-set ang life mo na nandun kumbaga, andun ang spirit ko, presensya ko, kapayapaan ko sa iyo. Ayon. Alright. Kung tayo si Naomi, tingnan natin anong ginawa ni Naomi sa story. Ang sabi niya, she and her daughters prepared to leave the place. Hindi po ba? So meaning tayo, once marinig natin yung conviction ng Panginoon, ng boses ng Panginoon, I believe we will also get to the point na the most important ay yung makabalik tayo sa kalooban ng Panginoon. I'm not talking about yung makabalik tayo sa church, kasi maraming mga nag-a-attend ng church pero yung totoong kalooban at puso nila ay wala naman sa church. Kumbaga, it is a one-on-one dealing kasi sa Panginoon Pwedeng makita ka ng mga tao na nandiyan ka sa church or kahit nagsiserve ka pa sa church, pero ang katotohanan ng puso mo, wala. Ang puso mo ay nandun sa something that you enjoy pero hindi naman yun ang mga bagay na napapaloob sa kalooban ng Panginoon. So ngayon, kung naririnig natin, may conviction ng Panginoon, ng banal na Espiritu sa atin, I believe number one is to prepare. Ang preparation, it takes mind and it takes action, di po ba? Imagine ninyo yung nag-prepare ng bibiyahe ka and then you prepare yung mga gamit mo. Oy, dadaling ko to. Ay, dadaling ko to. Ito pa. Habang iniisip mo siya, yung gusto mong i-prepare na mga bagay, ay at the same time, ginagalaw mo. Or you make a list and then you start doing it. Ganun din po sa spiritual status. Kumbaga, when we hear that the Lord already speaking to us, anak, hindi yan ang kinalulugod ko sa buhay mo. That means, kung marinig mo yon, and then, yes Lord, the moment na mag-prepare ka, ay, kasama yung action. Kumbaga, hindi siya nalulugod sa isang particular na bisyo. So, unti-unti, aalis ka na doon. Kumbaga, merong isang relationship na hindi yan according sa kalooban ng Panginoon. Ganon din, yung preparation ay start withdrawing from the thing or from the person o kung ano man yung hindi nalulugan ng Panginoon sa atin. Yes, yun ang preparation. And then ang sabi niya, ang sabi po ng, if I may read again, kasi ito pong Bible natin ay New King James, and then dito sa cellphone, sinet ko po itong verses 6 and 7 sa NIV translation. Ito po ang sabi niya, with her two daughters-in-law, sa verse 7, ano po, she left the place where she had been living. Ano po yun? Ano po yung where 10 years na siya doon? She left the place, ang sabi po. So meaning, kung ano man po yung activity, ano man po yung ginagawa na hindi pala dyan nalulugod ang Panginoon, be willing to abandon that. Kasi you cannot attach to something unless you detach from the other opposite. Parang black and white. You cannot bring yourself to the light if you have no plan to leave yung darkness. Kaya parang kung gusto mo makarating doon, well, be willing, mag-detach ka doon para unti-unti ay makarating tayo sa light. Kumbaga dito, kay Naomi, gusto niyang makarating sa Bethlehem, Judah. Kaya she left the place where she had been living for how long po? For 10 years.
Isn't it 10 years nasanay na sila sa Moab? 10 years meron na silang mga sets of friends, circle of people doon sa Moab. Kasi 10 years settled ka na dyan eh. And yet, nung marinig ni Naomi na ang Panginoon blessed His people by providing food, meaning wala na po yung famine, ay iniwan po niya lahat yon. Meaning sa atin, think about it, yung pinaka magbibigay ng kumbaga yung fulfillment, yung kapayapaan, completeness sa ating buhay ay nandoon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ano man ditong in-embrace natin in the past, I believe it's worth letting it go para tayo makabalik sa kanyang kalooban, isn't it? Ganito po kaganda ang salita ng Panginoon. Simply i-present siya in the form of story, narrative. Pero ang katotohanan, the Lord is trying to teach us a lesson na perhaps sa atin or sa mga viewer natin ay you are actually nandoon. And yet the Lord is gentle enough para hindi kanya i-rebuke in your face. Nagkamali ka. No, the Lord is gentle and loving. Kaya in a gentle way na inviting us to go back sa kanyang kalooban. By the way, ako po si Pastor Rameses Gamboa at dating missionary sa Pilipinas at ngayon ay we would like to minister po sa inyo, even lalo na ngayon sa ating technology na ito ay sa pamamagitan nitong bidyong ito ay we can continue to minister po sa bawat isa. Hindi lang po dyan sa Pilipinas, sa lahat ng sulok na kung saan may mga Tagalog understanding ng mga Pilipino that they can actually watch this and gain kung ano man po yung dala nating mensahe. At kung sa Tagalog pa, mamarapatin, tama po ba? Please share ang bidyong ito sa inyong mga kakilala, friends, at also comment din. Please leave your comment para meron po tayong kumbaga assessment kung nasaan na ang ating pag-aaral. Ito po ba ay beneficial? Ito ba ay nagsaserve sa inyo? Is there something we can adjust ating pong presentation, etc.? Yes? Sige po, ituloy natin. Iyon na nga, ang ating story, nandun na si Naomi was willing to leave yung place na kanyang kung saan sila tumira for 10 years. Yun po ay very, very, ano yun something that you, anong tawag doon, yung mahangaan mo si Naomi sa kanyang ginawa. Meaning, mas binibigyan niyang, for one kasi, meron na po siyang edad. At ngayon ay babalik siya sa kanyang town, sa kanyang place, origin, pero wala na yung mga anak niya, wala na yung asawa niya. Pero nandun pa rin, nananaig pa rin yung makabalik siya sa kanyang sa Bethlehem. Ganun din po ang bawat isa sa atin. I believe yung ano man yung iiwan nating reputation, ano man iiwan nating status sa buhay, basta importante yung makita natin we belong to God. Especially sa mga Kristiyano na may personal relationship sa ating Panginoong Jesus, even Yeshua. We belong to Him. At ang mga bagay, status, kung ano man yung class of buhay natin, wala po lahat yan kumpara doon sa we need to be doon sa kalooban ng Panginoon. And that is the most beautiful na buhay na we can spend every single day ng buhay na ito until the day we will meet Him face to face. Ang last na point natin, dito po tayo magko-close. Ang sabi po ng NIV, or ang sabi po ng verse 7, again, let me see. Ang sabi po niya, with her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living. Di po ba? Itong last part. And set out on the road that would take them back to the land of Judah. Kaya 3 steps. Number 1 ay she prepared.
Yung preparation kanina, binigyan natin siya ng detalye at yung application niya. 2 ay she left the place. Binigyan din po natin yon ng kumbaga correlation and emphasis. Ang ikatlo, set out on the road that will take them back to the land of Judah. Ano po kaya yung significance nito sa panahon natin? Correlation sa panahon natin ngayon. Well, yung set out on the road, ano siya, hindi lang po siya umalis sa Moab and then kung saan na lang siya uh, uh, naglakad or set ng ng biyahe niya. Hindi po. Bago man siya nandun pa siya, nag-set na siya ng sarili niya dun sa road na makakabalik siya sa land of Judah. So ano po yung correlation niya sa panahon natin. Kung tayo talagang willing na ma-stop itong activity, ma-stop itong sin o kaya ma-stop itong compromise, well, the realization ay mag-set tayo, magse-set po tayo ng mga activity naman na napapalayo tayo dito sa maling gawain, maling buhay at papunta naman sa kalooban ng Panginoon. Ano yung mga nag-o-occupy sa time natin? Ano yung nag-o-occupy sa kaisipan natin na puro kung ano man yung hindi magandang elemento na nako-compose natin? Well, ang ano po, start, kumbaga, ilagyan natin ng mga salita ng Panginoon. Sa prayer natin, i-occupy natin ang sarili natin, papunta naman dito. Kaya eventually, sa kalooban ng Panginoon na tulong niya, tayo'y makakabalik mismo sa kanyang piling, sa kanyang kalooban, dun sa buhay na talagang, ang sabi nga ay prosperous tayo. Kumbaga yung abundant tayo when it comes to our worship to Him and when it comes to our service to our fellow man. Yun na po ngayon ang ultimate na pupuntahan natin. Kung kay Naomi makabalik sa Bethlehem, tayo makabalik naman sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ayun. Alright. Salamat po for joining us up to this time. I'm not sure kung ilan na pong minuto tayo. But salamat po again. I appreciate your time until sa next segment dito sa verse 8 at kung saan man tayo makarating dito sa ating seryeng pag-aaral ng Book of Ruth, chapter 1 for now. Salamat po and may everyone be in a good hands of our good Lord at hanggang sa susunod. Shalom and God bless you po.